stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon, at ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na kahit tulungan pa tayo ng Diyos, ngayon ay hindi tayo magiging sinless. Ayan, so mga kapatid, at ang ating affirmative dito si Brother Bobby, at negative naman si Brother Leonard. At ang ating gagamiting setup ng debate mga kapatid, ang ating standard setup dito, yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuling magsalita si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghanap pa siya, ay patuloy pa din yung 20 seconds niya. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong during first cross-examination, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag kung bakit niya hindi sinasagot ang tanong. Or kung wala doon ang kanyang pagpipilian, so pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds dyan. So yun na yung pinakasagot ninyo. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng chapter and verse. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross-examination at sasabihin niya hindi ko pa nilatag yan, next question, i-automatic next question ko na yan. Pero sa rebuttal, doon na kayo pwedeng magtanong inilatag man or hindi inilatag. So mag-object lang kayo or magsabi sa moderator patungkol dito kung hindi nyo sasagutin dahil hindi nyo pa nilatag. Rule number 6,
Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So add and minus lang naman yan. 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. At yung out of topic, syempre are not accepted mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yung mga ganyan na tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, bilang tagapamagitan, may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad at nabanggit ko kanina mga kapatid. Kung ito lang naman ay kinakailangan. So, by the way mga kapatid, ang inyong moderator, host at timer pala, ako si Admin Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator sa gabi na ito. Naka-live tayo mga kapatid sa ating YouTube channel, Rasha TV, at sa aking Facebook profile mga kapatid, Rasha Vista. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay po. Thank No you. problem, Brother Rasha. Thank you. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, sumasang-ayon po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. At konting preview sa inyong ipapakita ngayon at syempre ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So inahin natin magpakilala ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Opo, magandang gabi sa ating mga nanonood. Ako po si Bobby Espinilla at karangalan ko po na makapaglingkod sa inyo ngayong gabi. At sa akin pong katunggali, si Brother Leonard, salamat sa pagkakataon na ibigay niyo sa akin na maibahagi ko sa ating mga tagapanood yung ating mga doktrinang sinasampalatayan at ating mga doktrinang itinuturo sa sino mang nag-iibig na makaroon nito. At syempre yung tututol naman, pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at ngayong gabi po ay tututulan natin ito pong topic namin na kahit daw sa tulong ng Diyos mga kapatid ay hindi tayo magiging sinless o hindi tayo mawawalan ng kasalanan, dahil hindi ko po alam kung bakit. So aalamin po natin, papakinggan po natin ang afirmatibo, titingnan po natin kung bakit niya sinabi ito, at titingnan po natin kung papaano natin ipapaliwanag sa Bible. No, kasi yung usap po namin mga kapatid, Bible lang. No, kung ako nga pong tatanungin, mas maganda po ay parehas kaming SDA, mas maganda ay kasama yung Spirit of Prophecy o Writings ni Ellen G. White o Testimony of Jesus at saka yung 28 Fundamental Beliefs. Pero sumang-ayon po ako na Bible alone lang po, no? So mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Pinagbigyan niya tayo ng oras. Ganun din po sa Rasha TV kay Brother Rasha, no? Na siya pong moderator, host nitong debating ito. At ganun din po sa ating kapatid na si Brother Bobby, no? God bless po sa ating dalawa. At nawa po ang Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa atin dito sa ating Bible study na ito. Okay, that is a Brother Leonard mga kapatid. By the way, I would like to clear sa dalawang ito na any gentleman's agreement ay sa inyo lang dalawa yan, at sa moderator mga kapatid tinatanggap yung lahat ng referensya na gagamitin ninyo dito sa aking platform. So mga kapatid, sa mga gusto ng mga ganito na pag-uusap, pwede ninyong i-share ito, or pwede din yung mag-tag ng friends mga kapatid, at pwede din kayong mag-comment at mamaya babasahin ko after ng tanungan nila. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon ay hindi tayo magiging sinless. Bakit? Question mark. 10 minutes bro, Bobby. Your time start now bro. Salamat sa ating pong moderator at sa ating pong kaibayo, si Brother Leonard. Ngayong gabi bilang affirmative ay patutunayan ko na kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon ay hindi tayo magiging sinless. Bakit?
Dahil, simple lang po ang sagot, dahil hindi pa ngayon ang takdang panahon ng pagiging sinless. At ang sinless perfection ay mangyayari sa pagbabalik pa ni Jesus o sa glorification. Basa, unang Juan 3:2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Napakalinaw, ang pagiging katulad ni Jesus na sinless o literal na sinless ay hindi ngayon, kundi sa kanyang pagbabalik pa. Kung sinless na pala tayo ngayon, bakit sinabi ng talata na magiging katulad tayo niya sa kanyang pagbabalik? Kung sinless ka na ngayon, di sana wala ng transformation na kailangan, di ba? Kaya kung kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon, hindi tayo magiging sinless. Dahil ayon sa kasulatan, ang literal na sinless perfection ay magaganap lamang sa glorification at hindi po ngayon. Yun po ang nakasaad sa Biblia, yun ang sola scriptura. Ngayon ang tanong, kung ang literal na sinlessness ay mangyayari pa lamang sa pagbabalik ni Jesus, totoo ba na dapat tayong mamuhay ngayon ng sinless? Ang sagot ko po, simple lang, opo, yes na yes. Marahil nagulat kayo sa sagot ko sa mga LGT. Kasi naasahan ninyo na sasabihin ko, hindi na kailangan ng sinlessness. Ano ba ang dahilan kung bakit dapat tayong mamuhay ng sinless? Simple lang ang sagot. Kailangan nating mamuhay ng sinless dahil ito ang original na disenyo at pamantayan ng Diyos bago pa mahulog sa kasalanan ang tao. Kaya nga ang sabi sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kawangis mo natin ang Diyos. Kawangis ng tao ang Diyos, kaya dapat ang tao ay mamuhay ng sinless. At yung pagiging sinless, yung standard ng Diyos, yun po hindi magbabago. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay hindi ho nagbabago. Kaya gayon na lamang ang utos ni Jesus. Pansinin niyo ha, kaya nung sabihin ni Jesus doon sa Juan 8:11, ang sabi niya doon sa babaeng patotot, ang sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Napansin niyo ba? Ayaw ng Diyos na mamuhay ang babae sa kasalanan pagkatapos niyang patawarin. Paano ba ang hindi magkasala? Kasi ito yung malaking tanong Paano ba ang hindi magkasala? Meron pong itinuturo ang Biblia at magbibigay akong tatlong teksto sa Biblia kung paano hindi magkasala. Unang Pedro 2:21, iniwanan kayo ni Kristo ng halimbawa upang sundan ninyo ang kanyang mga hakbang. Ang example po ni Jesus ang ating gabay ayon sa talata. Bukod sa example ni Jesus, ano pa? Sa unang Juan 3:6, ang sinumang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Yan, sabi ng Biblia, kinakailangan nating manahan daw sa piling niya para hindi tayo magkasala. Ano pa? Kailangan maipanganak muli. Ito ang sabi sa unang Juan 3:9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Napakalinaw sa marami kong talata na dapat talaga tayong mamuhay sa kabanalan at pag-iwas sa kasalanan. Ano yung tatlong yun? Tatlo lang. Siguro marami pa yan, pero tatlo lang ang kasya sa time ko. Iniwanan tayo ni Jesus na example upang siya natin gayahin. Manahan tayo, yun ang ikalawa. Ikatlo, kinakailangan maipanganak tayong muli. Yun po ang pamamaraan para tayo ay mamuhay ng walang kasalanan. Pero ang tanong, paano kung magkasala tayo? Ligtas pa rin ba tayo? Ligtas pa rin ba tayo pag nagkasala tayo? Ang sagot ay syempre, hindi. Hindi na. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 3:23. Hindi naman tayo gaya ng osas na naniniwala sa ahas
na kahit labagin ang Diyos, ligtas pa rin. So ano ang dapat gawin? Ang sabi sa Kawikaan 24:16, ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Mga kapatid, kailangan pong bumangon ang taong nadapa. Kasi pag hindi siya babangon, matutoda siya, matutuluyan siya, mapapahamak siya. Ngayon, paano babangon? May sinasabi po ang unang Juan 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Maliwanag, pag tayo'y nadapa, humingi tayo ng tawad, ipahayag po natin ang ating mga kasalanan. Kanino kaya? Unang Juan 2:1, kung ang sinuman ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kaya kung ang sinless, kung sinless ka na at di na nagkakasala, di mo na kailangan ng tagapamagitan, di ba? Kasi kung sinless ka na, sa talata, ang sinless, mga kapatid, hindi nangangailangan ng tagapamagitan yon. Sino ang nangangailangan ng tagapamagitan? Ang sino mang nagkakasala o ang sino mang magkasala ayon sa unang Juan 2:1. Kaya kahit hindi pa tayo sinless perfectly ngayon, salamat sa Diyos, ginawa pa rin tayong righteous sa harap niya dahil kay Kristo. Tingnan po ninyo, sa 1 Korinto 5:21, upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa Kanya. At kung tanungin mo kung paano nangyari yon, simple lang, tayo'y tinakpan at binago ni Kristo. Tingnan ninyo ha. Isa pa, Isaiah 61:10, pinakpan niya ako ng balubal ng katwiran. Yung pala ang pamamaraan ng Diyos para maging sinless spiritually ang tao, tinatakpan tayo ng balabal ng katwiran ng ating Diyos. Isa pa, Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya yun po ang mga pamamaraan ng Biblia kung paano ang tao mamumuhay ng sinless sa pamamagitan ni Kristo. Bigyan ko na example. Ito po yung kasalanan ko. Ito yung aking criminal records. Yan po yung aking criminal records. Dahil kay Kristo, natatakpan. Ayan, natatakpan yung aking mga kasalanan. Washed away by the blood of Christ, John 1:29. Yan po ang nangyayari sa ating criminal records, bilang makasalanan. So, magitan ng kanyang dugo, nawawash away. Ano pa? Ito ako. Ito, makasalanan. Paano ito nagiging sinless, mga kapatid? Ayon sa Biblia, tinatakpan ni Kristo ng kanyang katwiran yung ating kasalanan. Nagiging sinless tuloy tayo sa mata ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So yan po ay malinaw kung paano ang prinsipyo ng Biblia, kung paano tinitignan ng Diyos na sinless ang tao. Kaya kung sinless ka na ngayon, Leonard, edi tatlo na kayo ni Jesus at ni Brother Max na sinless. Tatlo na kayo. Kung sinless ka, tatlo na kayo. Ikaw, si Jesus, at si Max. Kayo na yung tatlong trinity ng iglesia. Iglesia ni Leonard. At kung sinless ka na, dapat ikaw na rin ang presidente ng General Conference. Kaya, kung sinless ka na, ibig sabihin, ikaw na ang pinakabanal na taong nabuhay, mas matindi ka pa kay Job, kay Enoch, at kay Daniel. Kaya kung sasabihin mo na sinless ka na, ang sabi sa unang Juan 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya self-righteousness yan, mga kapatid. Pagka yung kasalanan mo
ipinili mo. Tapos na po ba? Ay, pasensya na. Sige. So, yun lang po mga kababayan. Okay, so dyan nagtatapos. Salamat po sa tanong. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang round 1 natin, affirmative first stand. So, dako tayo sa ating round 2. This is first cross-examination ng negative. 7 minutes ito. Brother Leonard, your time start now, bro. Marami po akong napakadaming contradiction at narinig ko po mga kapatid. Kasi sabi niyo po kanina, premise ko, na paano daw tayo mamumuhay dito sa lupa ng sinless. So possible na mamuhay dito sa mundo na sinless. Kasi kakasabi niya lang, paano daw eh. So sa pamamagitan daw po ng pagtaklob sa atin ni Kristo para mamuhay tayo ng sinless dito, possible na mamuhay dito ang tao na sinless. So ang tanong ko ngayon, bakit niyo po kinokontradict ang sarili niyo? Sagot? Ay, wala po. Wala akong kinokontradict. Pinatunayan ko nga na pwedeng mamuhay ng sinless sa pamamagitan ni Kristo. Pero, Wait lang. Teka. Pero yung literal na sinless, sa second coming pa yon, hindi ngayon. Okay. Next question. Sige. So, sa makatuwid bro, sa iyo, pwedeng mamuhay ng sinless dito sa mundo ang tao, pero hindi literal. Oh, pwede. Joke lang. Pwede. Pwedeng mamuhay ng sinless, pero joke. Yes, Okay, through Christ. Through Christ, Okay. pwede. Oh, babasahin ko. Paliwanag, 20 seconds yan. Lagi. Opo, pwede po. Ang sabi ng talata kanina, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Ayan o. Oh. Eto ako. Marumi ako eh. Oh, tatakpan ng katwiran ng Kristo. Kaya nagiging Next mali question. spiritually. Amen. Naiintindihan niyo po Ay, ba yung salamat. topic natin Salamat. na kayo po yung gumawa? Yung topic natin na kayo po yung gumawa? Naiintindihan niyo po ba yun? Ang sabi niyo po, kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi tayo pwedeng maging sinless dito. Tapos sinasabi niyo po ngayon, possible. Sa tulong ni Kristo, kapag tinakluban tayo, possible na tayo magiging sinless. Ano bang Opo. contradiction ito? Kaya nga ito yung tanong ko. Possible ba sa tulong ng Diyos na maging sinless ang tao dito sa mundo? Yun ang tanong ko. Pwede. Spiritually. Ayan o. Pero, literally, hindi. Sa second coming pa yun. Kasi yun ang post ko eh. Di mo naman binasa kasi eh. Next question. Okay, sa makatuwid, talong-talo na po. Talong-talo na po kayo sa debating ito dahil sa inyo po mismo nang galing na sa tulong ng Diyos, posible na isang tao ay maging sinless o mamuhay ng sinless dito sa mundo. Amen. Yes, spiritually. Pero, literally, sa second coming, sa glorification. Oh, Okay, tanong ko. Wait lang, Leonard. Masagot pa. Yun ho ang pakay ng aking post na hindi mo naman kasi binase. Oh. Imposible ba? Yes, kasi ang perfect sinless sa second coming. Next question. Ano yung ngayon? Hindi spiritual. Next question. Yun ang sinasabi kong hindi Next ka question. pwedeng tulungan ng Diyos. Yung perfect. Okay. Ano po ang Tagalog ng sinless? Walang kasalanan. Okay, walang kasalanan. So ayon po sa stand ninyo na mainstream na inaangkin nyo na mainstream SDA kayo, ayon po sa mainstream SDA, kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon, hindi tayo pwedeng mawalan ng kasalanan. Opo, yung perfect ha, yung absolute glorification, yung kagaya ng kay Kristo na sinless, sa second coming pa yung glorification yun eh. Yun ang tinutukoy ko dun eh. Oh, ngayon, yung spiritual, ngayon yun. Yung literal, sa second coming yun. Next question. Hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Next question. Sabihin na kapag humingi po kayo ng tawad kay Kristo, may matitirang kasalanan sa inyo na literal na may matitirang kasalanan sa inyo? Wala. Ang sabi ng talata, nililinis ka sa lahat ng kalikuan. Okay, kasi sabi May niyo natira ba? Lahat eh. Walang natira. Wait lang, Lahat. bro. Sige. Next question. Kasi sabi niyo po, magiging sinless lang tayo o mawawalan lang tayo ng kasalanan kapag dumating na si Kristo pag glorification na.
Tapos sinasabi niyo po ngayon na lahat malilinisan, mawawala ng kasalanan ng tao. Ibig sabihin, maging sinless na literal. Hindi mo iniintindi yung sinasabi ko eh. Yung literal na sinless, sa second coming yun, glorification yun, literal yun. Yun yung time na hindi ka nahihingi ng tawa dahil nagkasala ka. Yun yung glorification. Pero sa ngayon, spiritual yung ating pagiging sinless. At yun ang punto ng aking post na hindi mo naman binasa. Next question, 20 seconds. Kaya nagkakamali ka, misinform ka, brother. Next question. Ito po yung next question. So Sige po. sa inyo pong pananaw, hindi tayo talaga mawawala ng kasalanan pag humingi tayo ng tawad kay Kristo at pinatawad tayo ng Diyos, hindi talaga tayo mawawala ng kasalanan. Hindi ko po yung pananaw po ng Biblia yon. Ang sabi ng talata kayo na Yes binasa or no po? ko. Objection, yes or no lang. Okay, time stop muna. So ganito. Ang objection mo bro dun sa categorical no na yes or no. Paulit nga bro yung tanong mo. Ito po yung tanong ko. So kapag humingi po kayo ng tawad sa Diyos at pinatawad kayo ng Diyos ayon dito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Para po sa inyo, hindi talaga tayo mawawala ng kasalanan. Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. 10 seconds. Tricky yung tanong mo eh. Kasi kung literal na sinlessness, hindi talaga. Kasi tend to sin tayo. Pero kung spiritual, nilinis tayo 10 seconds. ng dugo. Mamaya, meron po kayong hindi naintindihan. Meron talaga kayong question hindi lang bro. Mamaya. Question lang bro. Hintay ko yan. Next question. Ano yung Tagalog ng holy? Banal. Ano yung Tagalog ng righteous? Matuwid. Okay. Kapag po tayo ginastify ni Kristo, hindi talaga tayo magiging matuwid. Matuwid nga tayo sa paningin ng Diyos. Ecclesiastes 7:20. 7:20. Ang matuwid, walang taong matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Kaya ang taong matuwid, nagkakasala ho yun. Ang tanong ko Next po, question. kapag tayo ay ginastify ni Kristo, kasi ang justification ay pag-aaring matuwid no? Ang tanong ko, pag tayo ay inaring matuwid ni Kristo, pag tayo ay ginastify, mananatili ba tayong may kasalanan? Ayan ito yung kasalanan ko ha. Pag tayo ginastified, tinatakpan. Nakikita mo ba yung kasalanan ko? Hindi na. Amen! So, ibig pong sabihin... Ay, salamat. Agree ka. Salamat. Agree ka, kapatid. Next question. Maling-mali po ang tinitindigan ninyo. Maling-mali. Dahil posible... Time. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa kanyang presentation. Brother Leonard, kung meron kang PowerPoint or something, pakihanda lang bago ako magbasa ng mga comment. Shoutout kay Mac Barilla. Leonard, kahit pa-perfect mo sunod ang kautusan ngayon, you will never become a sinless person. Romans 3:23. Shoutout din kay Denmar Santiago. Patutunayan na ang doktrinang OSAS ay biblical. Jeramil versus Denmar ito. Shoutout din kay Jeramil Amlon ng Gold. Shoutout sa iyo bro, Pastor. Sister Leng Guaps Amaga ng Islam. Parehas sila ang ginagamit. Di pa nagkasundo. Ano ba yan? Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Ano ang nangyari sa saklob ni Kristo ng kanyang perfect righteousness? Kung dahil lang sa isang kasalanan ay hindi pa din maliligtas. Double talk si Bobby. Shoutout din kay Jimwell Bungalos, watching daw siya. Dito din kay Jeramal Amlon. Bro, Westlake Tires, ano bang sinless pinamamalian mo? Position ni Christ ba or Christian living? Shoutout din kay Richard Higapon. God bless kapatid. Westlake, praying for wisdom. Shoutout din kay Amy Alfonso, kay Pastor AI Brian Badao ng quote. Shoutout din kay Pastor Rean Fuentes ng
Baptist. Shoutout din kay Kim Navarro, 100 points sa dalawang stand mo, kapatid. Westlake. Shoutout din kay Dean Mateo, Celeso Arnaldo. Diyos na tutulong tapos hindi pa rin ligtas? Question mark. At shoutout din kay Pastor Brother Erwin de la Cruz, parang pumayat ng konti si Bro Leonard. Shoutout din mga kapatid kay Josh Bana. God bless everyone. May this ano ba yun? Wala. May this debate brings humility, truth, and clarity, and not to win for the sake of argument, mga kapatid. So shoutout mga kapatid, and shoutout din kay Ruben Ancalada ng SDA, Brother Denmar Santiago ng SDA, Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, Brother Ruel Celebran ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, Brother Jeremil Amlon ng Gold, shoutout sa inyo, at sa iba pa, mga kapatid. So dito tayo sa ating rebuttal. Nakikita ko na yung screen at ipifix ko lang muna bro ha, yung para medyo maganda. Eto. Okay mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating negative. Brother Leonard, your time start now. Paki-restart po yung time kasi nawala po yung ano ko. Yung pinaka ano ba 'to, grid. Okay, nakikita na po ba ako? Okay. So mga kapatid, no, nawindang po tayo sa mga sagot ni Brother Bobby. Ano po? Dahil sabi niya po kanina, tinitindigan niya na kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi tayo pwedeng maging sinless dito sa mundo. Tapos sinabi niya, kapag tayo tinakluban ni Kristo, tayo magiging sinless. So, sino yung nagko-contradict sa sarili niya? Siya po mismo, no? Mga kapatid, ang nagko-contradict sa sarili niyang pahayag. Sa mismong topic namin dito sa debating ito, affirmative siya, tsaka negative din siya. Ano pa mga kapatid? Para siyang naglalaban sa sarili niya. No, mga kapatid? Pero ang ating pong titindigan, sa tulong po ng Diyos, mga kapatid, ay posibleng na tayo po ay maging sinless dito pa lang sa lupang ito. Dahil ito po ang sinasabi, ito po ang inuutos ng ating Panginoon. Ito po, John 8:11. Ang sabi po ni Jesus, sin no more. Anong ibig sabihin yan? Huwag ka nang magkasala. Ito pa, John 5:14. Stop sinning or worse thing, something even worse may happen to you. So ang ibig pong sabihin nito, sinless means without sin. Matthew 5:48, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Bakit tayo uutusan ng Diyos na magpaka-perfecto kung hindi ito posible kahit sa tulong niya? So mga kapatid, dahil ang ating pong tinitindigan ay hindi sa ating sariling gawa. Kahit kailan, hindi po ako nagturo na sa ating sariling effort, sa ating sariling human effort, sa ating sariling kakayahan. Wala po akong tinuturong ganon. Lagi po ako nagtuturo na sa tulong ng Diyos. Divine help plus human effort, ito po yung ating tinitindigan. Dahil kung sa ating sarili mga kapatid, wala talaga tayong magagawa yan. Pero pag sinama natin ng Diyos, dahil nga ito yung topic natin, sa tulong ng Diyos, no? Kaya nga yung topic namin, kahit, sabi niya, ito yung nine-negative ko talaga eh. Sabi niya, kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi natin kayang mawalan ng kasalanan. Anong klaseng Diyos ba yung Diyos mo? Mahinang klaseng Diyos yan. Kasi yung Diyos ko ay lumikha ng buong universe. Kahit anong kasalanan, pwede niyan tanggalin kahit sa isang tao kapag humingi siya ng tawad. No, mga kapatid? Kaya kapag humingi tayo ng tawad, talagang tatanggalin ng Diyos yung kasalanan natin, mga kapatid. At hindi tayo pwedeng manatiling may kasalanan, tapos sasabihin natin maliligtas pa rin tayo. No, mga kapatid? Dahil meron pong sinasabi ang Bible dito sa Exodus 32:33, and the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. So hindi tayo pwedeng sabihin natin na kahit nagkakasala tayo, kahit meron pa tayong kasalanan, kahit sa oras pa ng kasalanan, righteous pa rin ako. Kahit sa oras ng kasalanan, ligtas pa rin ako. Kahit sa oras na gumagawa akong kasalanan, justified pa rin ako. Kahit sa oras na gumagawa akong kasalanan, ligtas pa rin. Wala po tayong tinitindigan ganun. Dahil yun po ay satanic doctrine, no mga kapatid.
Dahil tayo po, mga kapatid, ay hahatulan ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan. Dahil mababasa po natin dito sa 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. So, kailangan po nating maintindihan ang batas ng Diyos. Pag sinabing sin is the transgression of the law, yan po talaga yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng paglaruan yan. Kaya nga si Satanas na originator ng kasalanan, mga kapatid, nung siya ay nagkasala, mababasa po natin dito, Ezekiel 28:12-15, you were perfect in your ways from the day you were created till iniquity o yung kasalanan was found in you. Nung siya ay nagkasala, mga kapatid, pinalayas po siya sa langit. Si Lucifer mismo, mga kapatid, pinalayas sa langit dahil sumalang siya, no? Nagrebelde siya sa Diyos dahil yung kasalanan, mga kapatid, ay rebellion sa Diyos. Ngayon, tanong, si Adan at Eva, nung nagkasala, pinalayas din ba? Yes, pinalayas din. Kasi nga, sin is the transgression of the law. Ano yung kabayaran ng kasalanan? Ayon sa Bible, mga kapatid, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Anong klaseng kamatayan ito? Ito ba yung sa sementeryo lang? Pag linibing tayo sa sementeryo, yun na yung kabayaran ng kasalanan? Hindi, mga kapatid. Bagamat asama yun sa kabayaran ng kasalanan, hindi yun yung ultimate na kabayaran ng kasalanan. Dahil ang ultimate na kabayaran ng kasalanan, mababasa po natin sa Revelation 21:8. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. This is the second death. Ito talaga ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kung ayaw mong matupok sa dagat-dagatang apoy, tumigil ka sa lahat ng ginagawang kasalanan. Yan ang utos ni Kristo, mga kapatid. No? Dahil ang punishment for sin ay lake of fire. Kaya nga ito yung solusyon. Ito yung solusyon sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from 99.9%. Yun ba yung nakalagay? Ang sabi yan, from all unrighteousness, walang matitirang kasalanan sa tao. Pag humingi siya ng tawad at pinatawad siya ng Diyos, walang matitira kahit anong klaseng kasalanan yan. Walang matitira. Malilinisan ka at magiging sinless ka doon sa oras na pinatawad ka ng Diyos, doon sa oras na tumanggap ka sa Diyos at tinakluban ka ng imputed righteousness ni Kristo. Ikaw ay sinless at perfect dahil yung kanyang katwiran ay sinless at perfect, mga kapatid. Hindi sa ating sariling gawa, kung hindi dahil matuwid si Kristo, dahil righteous si Kristo, tinakluban niya tayo. Kaya lang tayo nawawalan ng righteousness o yung righteousness si Kristo, yung imputed righteousness si Kristo nawawala sa atin dahil bumabalik tayo sa ating mga ginagawang kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Kristo, stop sinning, mga kapatid. Basahin natin. Exodus 32:33, whoever has sinned against me. Every time we commit sin, mga kapatid, sa oras na gumagawa tayo ng kasalanan, doon sa mga oras na yon, wala tayong justification, wala tayong kaligtasan, wala tayong salvation doon sa mga oras na paggawa natin ng kasalanan. Habitual man yan, no? Occasional man yan, habitual sin, occasional sin, lahat ng kasalanan, mga kapatid, wala tayong kaligtasan dyan sa paggawa ng kasalanan doon sa oras na paggawa natin ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious, sexually immoral, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Lahat ng uri ng kasalanan, ang sabi dito, I warned you. Binabalaan ko kayo, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Napakalinaw niyan, mga kapatid, no? Sabi pa dito, Matthew 7:21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yun lang mga sumusunod, mga kapatid, ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos.
yun lang ang mapupunta sa langit. Bakit ko nasabi? Sabi ng Bible, James 2:10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point. Kung ikaw ay sumusunod sa 10 Commandments, 9 lang sinusunod mo, pero yung isa hindi mo sinusunod, he is guilty of all, mga kapatid, no? Hindi pwede yung hindi perfect na pagsunod. Kailangan perfectong pagsunod. Lahat ng kasalanan na alam natin, kailangan tigilan natin lahat yan. Natigilan. Tigilan natin lahat yan, no? Sa paggawa niyan, tigilan natin lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, sin no more. Stop sinning, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng be perfect sa Matthew 5:48, hindi ito joke-joke lang. Ito talaga ay pagiging sinless, mga kapatid. No? Sa tulong ng Diyos. Ang ibig sabihin ng holiness, mga kapatid, ito talaga, yung sinasabi sa 1 Peter 1:15-16, ito talaga ay holiness, ito talaga ay sinless sa tulong ng Diyos. Hindi ito parang, no? Hindi ito parang holy, parang sinless, no? Hindi ito ganoon, parang perfect, pero hindi talaga perfect. Parang sinless, pero hindi talaga sinless. Hindi ito ganoon, mga kapatid. No? Kapag parang sinless ka lang, kapag parang perfect ka lang, kapag parang holy ka lang, hindi ka makakapunta sa langit. Kailangan tunay na sinless ka. Kailangan tunay na perfect ka. Kailangan tunay na holy ka sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Hindi pwede yung parang, no? Hindi pwedeng joke-joke na sinless. Joke lang na sinless, joke lang na perfect, joke lang na holy. No, parang holy, parang sinless. Hindi pwede, mga kapatid. Totoong sinless ka sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Sandyan na, hindi nag-warning. Medyo nag-enjoy ako doon. Mga kapatid, diyan nagtatapos ang ating negative first stand. Dako tayo sa ating first cross-examination ng ating affirmative sa negative. At Brother Bobby, 7 minutes. Your time start now, bro. Brother Leonard, tutol ka ba na ang glorification ay magaganap sa second coming? Hindi Tutol po. ka ba? Hindi po. Paliwanag. Okay. Paliwanag. Okay. Paliwanag. Oh, sige, paliwanag ka. Hindi ako tutol dahil ang mababago sa glorification ay hindi ang ating karakter. Ang mababago sa glorification ay ang ating laman. Tandaan niyo po yan. Ang mababago sa glorification ay hindi ang ating karakter. Ang mababago sa glorification ay ang ating laman. Laman. Next. Oh. Sabi mo, ang mababago lang yung laman. Yes! Tama? Wait lang, bro, ha? Nagtatanong pa. Saan mo naman nabasa na yung karakter hindi mababago? 10 seconds. Dito po mababago ang karakter habang nandito tayo sa mundo, no? Hindi yung pagdating ni Kristo, magically bigla na lang tayo magiging mabait. Kailangan dito pa lang sa mundo, magpakabait na tayo, tumigil sa lahat ng kasalanan. At pagdating ni Kristo, hindi tayo 10 seconds. Next question. Tigilan na natin. Ngayon, ang tanong, ang sabi mo kanina, ang babaguhin lang sa glorification, yung katawan. Yes. Yung ugali, hindi. Yes. Ngayon, yung ugali mo ba ngayon, nagkakasala pa o hindi? Sagot. 10 seconds. Ang Diyos lang ang makakasagot ng tanong niyo po, mga kapatid. Dahil hindi natin pwedeng i-claim na tayo sinless na. Hindi natin pwedeng i-claim na perfect na. Next question, 10 seconds. Ibig sabihin, Next question, 10 seconds. Dahil yun ang Next question, 10 seconds na, 10 seconds. Perfect na sinless tayo. Bira, daya mo Pag na oras sumunod ka sa patakaran. Mas mahaba pa yung extra mo kaysa talagang proceed. Okay, ito next. Ang sabi mo, Diyos lang ang nakakaalam. Sa makatuwid, hindi mo alam.
na ikaw ay sinless? Sagot. Yes! Hindi ko alam. Hindi Hindi ko alam. Okay. Pero Okay, hindi magpapaliwanag naman pa. sabihin, imposible na dahil yon ang utos ng Diyos na tayo ay magpakabanal, Okay. So, hindi mo alam. Wait lang bro ha. tulong ng Diyos. Yun ang utos ng Diyos. Okay. Sumunod tayo kahit hindi natin alam, kailangan Next nating question, sumunod. 20 seconds. Huwag tayong magreklamo. Next question. 20 Oo. seconds. Okay, sabi mo, Diyos ang nakakaalam. Ibig sabihin, hindi mo alam. Sa makatwid, hindi mo rin alam na ikaw ay ligtas. Yes! Totoo Okay. yan! 100%! Hindi pa ako sigurado kung ligtas na ako. Kayo ba? Mamaya tatanungin Wait kayo kung ligtas na kayo. Sure na ba kayo 100% na ligtas na kayo? Makakapasok kayo sa langit? Kahit sinong sabadista, walang pwedeng magsabi na siya ligtas na 100% makakapasok na siya sa langit. Sure na siya. Next question. Next Walang question. ganon. Next question, Walang ganon. please. Makatwid, inaamin mo ngayon na hindi ka sure na ligtas ka. Pero Yes. nagtuturo ka Yes. ng kaligtasan. Yes, inaamin ko. 100% inaamin ko na hindi ko alam kung ligtas ako ngayon. Hindi ko alam kung sinless ako ngayon. Hindi ko alam kung perfecto ako ngayon. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa puso't isipan natin. Kung ano talaga ang kalagayan natin. Kung ano talaga ang kalagayan ng relasyon natin sa Diyos. Next Ang question, Diyos lang 20 seconds. ang nakakaalam yan. Hindi mo pwedeng malaman Next question yan. na. Hindi mo pwedeng malaman yan. Next question na bro. Next question bro. Ano pa para Nakakaalam. Next question na bro. Next question bro. Sige, okay lang habaan para makalusot na siya. Sabi mo, hindi mo alam kung ikaw ay ligtas na. Yes. Sabi niya, di ba? Nagtuturo ka ng kaligtasan o hindi? Nagtuturo, paliwanag. Nagtuturo Ayun, ka ng next kaligtasan. question. Hindi, Dahil 30 yun ang seconds. inuutos ng Diyos. Yun ngayon, ang sulat sa Biblia. tinuturo mo Wait lang ka. bro Bobby. 20 seconds lagi yan bro. Kapanalan na tumigil sa pagkakasala dahil yan ang utos ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, stop sinning. Kahit hindi ka pa nakakatupad, tuturuan mo ang Next lahat ng question. tao. Next question. So, tinuturo mo rin sa mga tinuturuan mo na sila rin ay hindi sure na ligtas. Yes, 100%. Sabi ko nga kanina, walang kahit sinong tao ang nakakaalam kung sino yung ligtas na at hindi. No? Si Pablo ba? Alam Wait niya lang, hindi pa tapos. Ng ating relasyon sa Diyos. Ang Diyos lang nakakaalam kung sinong ligtas. Next question. Si Pablo ba? Alam niyang ligtas siya o hindi? Hindi niya alam. Tao siya, hindi siya Diyos. Talata. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Wait lang bro. Wait lang bro Bobby ha. Mag-sumasagot Hindi niya ka. Sa alam kung hindi daw. ligtas na siya o hindi. Hindi niya alam. Next question. O talata na hindi alam ni Pablo na hindi siya ligtas. O sabihin mo, talata. Anong Okay. talata mababasa Wait lang, na brother. sinasabi ni Pablo na hindi niya alam na hindi siya ligtas? O Hindi ko ligtas siya? kabisado yung number, okay? Hindi ko kabisado yung number. Pero sinasabi ni Pablo, okay? Wait lang, bro. Na hindi ko sinasabi na ako'y nakaabot na. Hindi ko sinasabi na ako'y nakaabot na doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga ako ay die daily. Dahil walang nakakaalam Wait lang, bro. kung sino ang ligtas na. 100% sure na papasok na siya sa Next langit. question. Walang 20 ganun. seconds. Walang nakakaalam ng ganun. Next question. Question. Last 1 minute. Sabi mo, hindi alam ni Pablo kung ligtas siya. Yes. Tama. Yes. Sabi mo, wala ka rin talata. Meron Hindi mo sa ako ulo. talaga. Wait lang bro. Bro, wait lang. Hindi ko alam ang number. Bro, Hindi ko Leonard, alam wait lang bro. Wait lang bro. Ang sabi ko, hindi Bro, ko Leonard, alam wait lang yung bro. Bro, wait lang bro. eksaktong number. Wait lang bro. Huwag ka munang sumagot bro. Ganito. Hindi ko kasi matansya kung tapos na si Brother Westlake dun sa tanong niya ba. Gusto ko lang ipaulit muna yung tanong tapos balikan natin yung sagot mo, Brother Leonard. Brother Westlake, ano nga ulit yung tanong mo bro? Sabi ko, saang talata mababasa Okay. na hindi alam ni Pablo na ligtas siya? Okay, sagot Brother Leonard. Okay, ang sagot ko po, hindi ko sinabing wala akong talata. Ang sabi ko, hindi ko kabisado yung number ng talata. Pero ang sabi ko kanina, ang sabi ni Pablo, hindi na sinasabi ko na ako'y nakaabot na. No? Ito yung paraphrase. Hindi ko sinasabi na ako'y nakaabot na dun sa pamantayan ng Diyos. No? Ang sinasabi ni Pablo, siya ay nagda-die daily. Next no? question. Die daily. Kasi hindi Next pa niya question. alam kung siya ay makakapasok sa Next langit. question Next question.
Okay lang, lumag pa si Leonard para makalamang na rin. O ngayon, ang next question. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Erwin de la Cruz, nagsapawan na ang dalawa, gusto atang magsuntukan. Hahaha. Shoutout din kay Jeramel Amlon, sabi niya, pwede ring sinless, pwede ring hindi. Shoutout din kay Pastor James, sabi niya, may pagka... Okay, hindi pwedeng banggitin to. Shoutout din kay Jos Bana, Paul has to die daily. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, natawa ako dito sa nagsasabi na sinless siya, pero hindi niya alam na siya ay sinless at hindi niya din alam na ligtas na siya. Saan ba ang logic niya sa argumento niya? Nananaginip pa yata to. Shoutout din mga kapatid kay Erwin de la Cruz na nag-aakay ang SDA ng tao sa church nila pero hindi pala sila ligtas. Shoutout din kay Pastor Jeramel Amron, ang imputed righteousness nawawala. Ba't ka pa magkakaroon ng imputed righteousness kung nakadepende pala sa tao ang righteousness? Dahil hindi righteousness pag nagkasala. Parehong confused tong dalawang debate. Shoutout din kay Al Ascura, ang SDA ay kampon ng 666 dahil ginaya ng Diyos ang 666. Shoutout din kay Rodolfo Caballero, kaya nga kultong aral yan nasa SDAC. Nangaral kayo ng kaligtasan pero di pa kayo ligtas. Shoutout din kay Emmy Alfonso, mainit na bro, kulang 10 seconds sa negative ha. Shoutout din kay Ruben Anquilada, tama ang babaguhin ay ang laman, ang karakter ay ngayon dapat nagbago. Shoutout din mga kapatid dito kay Mac Barela, bro Leonard, yung mga hindi vegetarian, nagkakasala ba sila? Shoutout din kay Rodolfo Caballero, ayan. So tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal. Siyempre mauna dito si Brother Bobby. Your time start now bro. 10 minutes. Mukhang nawindang ni si kapatid na Leonard Mukhang nawindang siya sa kanyang presentation. Ang sabi niya, para daw maligtas, dapat daw sinless. At sabi niya, siya daw ay sinless. Sa makatuwid, dapat ang isasagot niya, ligtas siya. Kaya nung tanungin ko, kung ligtas na siya, sabi niya, hindi pa raw siya sure. Pambihira naman Kayo ho ba magpapa-opera sa hindi doktor? Ang nagtuturo ho ng kaligtasan, dapat alam niya na siya'y ligtas. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung nasa sarili niya. Tignan nyo ha, Leonard, makinig ka maigi. Papakita ko sa iyo kung ano ba ang kaligtasan. Sa Tito 2:11, ang nakalagay doon, at napakita ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga tao. Maliwanag sa talatang ito na ang pakay ng Diyos, gusto niya lahat maligtas, walang hindi. Say ko nga lang narinig na hindi ka pa sure kung maliligtas ka. Samantalang sinisigurado na ng Diyos na lahat gusto niyang iligtas. Sino naman ngayon ang maliligtas kung gusto ng Diyos na lahat ay maligtas? Di yung sasampalataya, John 3:16, ang sabi gano'n, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang alok ng Diyos para sa lahat. Gusto niya lahat maligtas, walang hindi. At kung sino man ang tutugon sa sampalataya, maliligtas. Hindi ba alam ni Leonard na sumasampalataya siya? Nakakatawa naman. Nakakatawa. Leonard, hindi mo ba alam na ikaw'y sumasampalataya at hindi mo alam kung ikaw'y ligtas? Ang bihira. Kayo mga kababayan ko, sasama ba kayo sa isang mangangaral na gaya ni Leonard na nagtuturo ng kaligtasan na mismo yung nagtuturo hindi niya alam na siya'y ligtas? Paano yan? Maniniwala ba kayo sa ganyang uri ng mangangaral? Ang mga apostol ba? Pinagbintangan pa ni Leonard na hindi raw alam ng mga apostol na sila'y ligtas. Pambihira. Satanic doctrines yun. Eto, basahin po natin ha. Sa aklat ng Korinto, tignan natin kung sure ba ang mga apostol
na ligtas sila. Sa Aklat ng Korinto, 15:2, ang sabi ganito, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Ano sabi ng Biblia? Ano sabi ng Apostol Pablo? Ligtas daw. Sinigurado niya. Sino ang ligtas? Ang nag-iingat ng kanyang salita, liban kung sila ay sumampalataya na walang kabuluhan. Sa mga kapatid, hindi alam ni Leonard kung yung kanyang pananampalataya ay tumpak o hindi, kasi hindi niya alam kung ligtas siya. Hindi alam ni Leonard kung ligtas siya. Sa mga kapatid, hindi niya alam kung yung kanyang pananampalataya ay tunay o hindi. Pabihira. Pag nagturo ka ng kaligtasan, sigurado mong ligtas ka. Oh, bakit ganon? Ba't ganon, Leonard? Nakakatawa naman yung doktrina mo. Nagtuturo ka ng kaligtasan na ikaw mismo hindi mo alam kung ligtas ka. Oh, grabe. Grabe yung doktrina ni Leonard. At tutol si Leonard, ha? Tutol si Leonard sa glorification. Ang babaguhin lang daw ay yung katawan. Ha? Katawan lang babaguhin. Babasahin natin ulit, ha? Babasahin natin ulit yung katawan ng babaguhin. Ano ang sabi? Unang Juan 3:2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ugali lang daw katawan lang daw ang babaguhin. Tinanong ko siya kanina rito eh. Ang sabi ko, kung katawan lang ang babaguhin, hindi kasama ang karakter, sabi ko sa kanya, nagkakasala pa ba siya? Sabi niya, oo. Sabi ko, pagdating sa langit, itong si Leonard, hindi na bago yung ugali, magkakasala pa pala sa langit. Katawa-tawa, Leonard. Tutol ka sa glorification. Tutol ka sa glorification. Ayaw mong maniwala na pati itong ating sinful nature babaguhin ng ating Panginoong Yesus. Yung ating tend to sin, babaguhin ng ating Panginoong Yesus. So, sabi mo kanina, hindi babaguhin ang karakter. Sa makatwid, yung karakter mo na nagkakasala, dadalhin mo pala sa langit. Pambihira. Ibig mo sabihin sa langit, mangungumpisa ka pa rin. Ha? Ibig mong sabihin, pagdating mo sa langit, magre-repent ka pa rin. Grabe. Ano klaseng aral yan, Leonard? Sabi mo, hindi babaguhin. Ibig sabihin, pagdating sa langit, may posibilidad na mag-tend to sin ka ulit. Bakit? Bakit? Kasi hindi na bago yung, hindi rin babaguhin yung sinful nature. Katawa-tawa. Saan nakakita ng ganyang klaseng aral? Oh, tutol siya sa glorification, katawan lang daw o babaguhin. Ganyan natin. Isa pa, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Magiging katulad niya na ano? Merong katawang maluwalhati at merong perpektong karakter. Bakit? Kasi yung karakter natin ngayon, hindi perpekto. Pinagtatakpan lang tayo ng kapangyarihan ng kanyang katwiran ni Kristo. Yun po yun. Sa langit po, wala namang magtatakip sa iyo. Wala na. Liban lang. Aywan ko sa iyo, ha? Aywan ko sa iyo. Kasi sabi mo, dadalhin mo sa langit yung sinful nature mo. Oh, ibig mo sabihin sa langit, tatakpan ni Kristo pa rin yung kasalanan mo. Grabe. Kayo mga kababayan ko, mag-isip po kayo. At mag-isip po kayo, tayo ba'y sasama sa isang mangangaral na nagtuturo na siya mismo hindi niya pa alam na ligtas siya? Kasama ba kayo ron? At ang matindi rito, tinuturo niya.
tinuturo niya pa ha, na sa kanyang mga tinuturuan, sinasabi niya na kayo, hindi niyo pa sure na kayo yung maliligtas. Ang bihira, nakakatawang aral yan. Leonard, bumalik ka na sa mainstream SDA. Sa mainstream SDA, dito nagtuturo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Ako sure ako naligtas ako eh. Bakit? Nananampalataya ako eh. Nananampalataya ako, nananalig ako sa Diyos eh. Sure ako eh. Oh, ikaw hindi sure. Tayo nun sasama ang tao sa Biblia. Yun. Pinagbintangan mo pa ng mga apostol, hindi raw sure. Eh, ang linaw-linaw ng binasa ko sintalak. Ano pa? Sabi mo, hindi ko na babanggitin yung mga ibang talata mo. Kinopya mo na lang sa presentation ko yun eh. Halimbawa, sabi ko kanina, ng taong nagkasala, hindi maliligtas, sinigundahan mo, ibig sabihin, pinagtitibay mo yung sinabi ko kanina na ang taong nagkakasala ay pwedeng mapahamak. Kaya ang solusyon, si Kristo. Ginagawa tayong spiritually perfect. Tinatakpan tayo ng katwiran ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Sabi niya, ang maliligtas lang daw ay ang sumusunod sa 10 utos. Ang maliligtas lang daw ang sumusunod sa 10 utos. Ngayon, hindi siya sure dito kung sumusunod siya o hindi. Bakit? Kasi nga, hindi siya sure kung maliligtas siya o hindi. Anong klaseng Diyos yun? Baka yung Diyos mo ang mahina, hindi yung Diyos ko. Baka yung Diyos mo ang mahina. Ang Diyos ko matibay, malakas eh. Bakit? Kasi gagawin niya tayong perfect, sinless sa day of glorification. Ganon katibay ang Diyos ko. Hindi po papayag ang Diyos na yung aking katawan lang ang babaguhin, hindi kasama yung aking sinful nature. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal at dako tayo sa 7 minutes. Second cross ito ni Brother Leonard kay Brother Bobby. 7 minutes, bro. Pa-unmute mo na. Wait lang po. Sige, bro. Okay, mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid. Sa mga bagong pasok dyan, nasa round 5 na tayo sa ating second cross-examination, mga kapatid, ng negative sa affirmative. At shoutout din, mga kapatid, sa ating live. Okay na? Okay na, bro? Okay po. Okay. Okay, so 7 minutes, bro. Your time start now. Brother Leonard. Okay. Ito po ang una kong tanong, no? Sure na po ba kayo, Brother Bobby? 100% sure na kayo? Napapasok na kayo sa langit? Opo, sure ako. Babasahin ko po ang talata para sure tayo talaga ha. Unang Korinto 15:2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Kaya sure ako, hindi man ako katulad mo na hindi sure. Sure na po ba kayo na nakaabot na kayo dun sa pamantayan ng Diyos? Sure ako. Ang sabi sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sure ako dahil inabot ko ang biyaya ng Diyos. Sure na, ikaw na naman lang hindi sure eh. Dapat sa iyo mo tinatanong yan. Okay, next question. Sure na po ba kayo na hindi na kayo nakakalabag sa mga kautusan ng Diyos? Sa lahat ng kautusan ng Diyos, sure na kayo na hindi na kayo nagsisinungaling, hindi kayo gumagawa ng anumang kasamaan, kayo ay talagang perpekto na. Sure na kayo na wala na kayong ginagawang kasamaan o paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:20,
walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Okay, Kaya, di ba? lumalabas na ang katotohanan. Ito naman, pambira. Tuloy pa. Bro, Leonard, wait lang. Bro, wag ka munang interrupt bro kasi meron yan 20 seconds bro, hindi pa tapos. Brother Bobby, tuloy mo lang bro. Kaya sa Kawikaan 24:16, ang matuwid ay makapitong beses na dumadapa, ngunit bumabangon. Kaya kung ako yung magkasala, Brother Leonard, bumabangon ako. Next Kasi question. pag hindi ako babangon, mapapahamak ako. Sa makatuwid, petong premise ko, sa makatuwid, hindi pa talaga sure ang kaligtasan nyo kasi meron pang posibilidad na kayo ay madapa at magkasala. Ano bang kahipokritohan yan? Sabi nyo, sure na kayo, papasok na ako sa langit, 100% sure na ako, papasok na ako sa langit, sa pamantayan ng Diyos ako'y nakakasunod na, 100%. Tapos, pag daw nagkasala, siya ay di pa niya alam kung siya ay anong mangyayari sa kanya, no? Dahil sinasabi niya na posibilidad, no? May posibilidad niya siya ay madapa at magkasala. Tanong, pag ikaw bukas nagkasala ka, papasok ka pa rin sa langit sa oras na gumagawa ng kasamaan kung ano man yung kasalanan na gagawin mo? Aba, kahit sure ako na maligtas, pero pag ako'y nagkasala at hindi bumangon, gaya ng sabi ko kanina, mapapahamak ako. Okay, tanong. Simula Sige, ngayon, July 6, 2025, hanggang dumating si Kristo, ewan ko kung kailan yon. Sure na ba kayo 100% na hindi na kayo makakagawa ng kasalanan? Aba, every time na makakagawa ako ng kasalanan, babangon ako. Objection! Time stop. Categorical ang Okay, time stop tanong, muna. yes or no? Okay. Ganito, nag-object yung categorical yes or no. Meron bang counter objection or ready nang mamili si Brother Bobby? Pakiulit na lang yung tanong. Pakiulit na lang. Ito ang tanong. Okay, bro. Ngayong July 6, okay? Ngayon. 7:54 p.m. Hanggang dumating si Kristo, sure na ba kayo 100% na hindi na kayo makakagawa ng kasalanan? Sure na ba daw? Aba, Yes or no, bro? yes or no? Kasi 10 seconds. 10 seconds, proceed. Oo. Kapag ka hindi ako bumangon, mapapahamak ako. Pero, pag bumangon ako, sure ako na ligtas ako. Next question, Kaya, 10 seconds. habang nakabangon ako, Next question, 10 seconds. Hindi nasagot ang tanong. 10 seconds. Proceed. Ulit. Ngayong July 6, okay? Ngayong July 6, hanggang dumating si Kristo. Sure na ba kayo na hindi na kayo makakagawa ng kasalanan? Kasi sabi nyo kanina, tinanong ko kayo, kung sure na kayo 100% makakapasok na kayo sa langit. Sabi nyo kanina, sure na ako, ikaw hindi ka pa sure. Sure na ako, nakakatupad na ako sa mga kautusan ng Diyos. Sure na ako, ikaw hindi ka pa sure. Ngayon, ang tanong ko, ngayong July 6, okay? 7:55 p.m. hanggang dumating si Kristo, sure ka na ba na hindi ka na makakagawa ng kahit isang kasalanan? 10 seconds. Proceed, 10 seconds. Stop. Hindi ko sinasabi na hindi ako magkakasala. Oh, Pero, pag nagkasala ako, bumabangon ako. Basa. hindi nasagot. Next question, 10 seconds na. Hindi Next question. hindi nasagot. Question, bro, Sure question. kayo kanina, Hindi ayon ko lang sa pahayag nasagot. mo, 100% kaninyo, okay? Napapasok na kayo sa langit, kaya nga ang tanong ko, mula ngayon hanggang doon sa pagbalik ni Kristo, sure na ba kayo na hindi na kayo magsisinungaling? Hindi nyo nalolokohin ang inyong asawa o kung sino man. Hindi na kayo manloloko. Ikaw, nagbe-business po kayo. Alam ko, nagbe-business kayo. Sure ba kayo na hindi na kayo manloloko? Sure ba kayo na hindi na kayo gagawa ng kasamaan kahit kanino na magbanggit ng kahit anong mali sa kapwa? Sure na ba kayo na hindi na kayo makakagawa ng kasalanan? Sagot? Sure ako na ligtas ako ngayon.
Pero kung bukas sasalangsang ako, pahamak ako. Basa! Babasahin ko. Oh. Unang Juan 1:8. Next question. 20 seconds na. Question, sa makatuwid, ayon sa inyong pahayag ngayon, ayon sa inyong sagot, hindi pa kayo 100% sure. Wala akong sinabi. Pasok na kayo sa Wala akong sinabi. Wait lang. At magtanong muna. O kahit anong araw yan, bago dumating si Kristo. Question bro, Leonard. Anong question dun bro? Premise lang po yun. O kaya nga. Ito ang tanong ko. Oh, sige, proceed. So sa makatuwid, kapag ikaw ay nagkasala bukas, kapag ikaw ay nagkasala mamaya, ay hindi ka ligtas. Siyempre, hindi ka ligtas pag nagkasala. Pero hanggat hindi ka nagkakasala, ligtas ka. Amen! So sa makatuwid, Wait lang bro, Leonard. 20 seconds yan bro. Proceed lang bro, Bobby. Ini-interrupt mo ni Bro, Leonard, lagi ka lang ganyan bro. Cool ka lang. Oh, ganito. Oh, wag tuloy-tuloy ka lang bro, Bobby ha. 20 seconds ulit bro. Paliwanag mo. Oo, ito sabi ha. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal tayo na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng Time. 7 minutes time. Sayang. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating pagtatanong ng negative sa affirmative. So syempre dako tayo sa kanyang presentation, rebuttal ito. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Ruben Nanquilada. Saglit lang. Sige, magbabasa muna ako. Shoutout din kay Ruben Nanquilada. Sabi niya, nawindang na si Bobby. Shoutout din kay Jeremil Amlon. Tabla na sila, nakabawi si Leonard. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Sure na duda or sure na walang kaduda-duda. Shoutout din kay Rodolfo Caballero. Wala pa talaga tong mga debatador na to puro palang walang alam sa kaligtasan. Libre na binigay ng Diyos. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Sure daw siya na ligtas ngayon lang at hindi bukas. Shoutout din kay Josh Bana. Naku, yari ka bro, Bobby. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz. Ang kaligtasan ni Bobby ay sa pamamagitan ng kanyang pagbangon. 10 seconds. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jermal Amlon. Pag SDA magsabi na sure na ligtas, kalokohan yan. Osas lang ang sure. Shoutout din kay Mac Barela. Si Leonard, lumalabag ka sa rules ng Russia TV. Ingatan mo bro kasi sinless ka na. Shoutout din mga kapatid kay Stephanie Singge. Bakit kaya ayaw ng ibang SDA sa writings ni Ellen G. White? Adventist Home 16.1 The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by resurrection. You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home and in your society. Jesus does not change the character at His coming. The works of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. So din kay kay Erwin na lang Rom Corrales Jr. ang nauuna ay mahuhuli at ang nahuhuli ay mauna. Baka sinasabi mong ligtas ka na tapos pagdating hindi pala. Shoutout din mga kapatid kay Erwin de la Cruz. Bobby, kung hindi ka pala sure na ligtas ka pa din bukas, hindi ka pa din ligtas, pambihira ka. Okay mga kapatid, dako tayo kay Brother Leonard, bro. Share ko lang po yung screen, saglit. Sige, bro. At saka pakikrap na rin po. Okay mga kapatid, shoutout again sa ating nasa YouTube channel. Merong ilang nanonood dyan mga kapatid. Hindi ko lang nababasa yung mga comment nyo. Pero nakikita ko kayo mga kapatid. So ito na, rebuttal ni Brother Leonard. Romans 8:3 bro, yung lumalabas. Opo. So mga kapatid,
narinig po natin sa buong mundo. Tinanong ko po siya nung una, ang tanong ko sa kanya, sure na po ba kayo na papasok na kayo sa langit? Sure na po ba kayo na nakakatupad na kayo ng perpekto sa lahat ng mga kautusan ng Diyos? Sure na daw. 100% sure na daw. No? Noong tinanong ko, ngayon, okay, July 6, 8 p.m., hanggang dumating si Kristo, sure ka na ba na hindi ka na magkakasala? Ang sagot niya, pag daw nagkasala, hindi ligtas. So, sa makatuwid, pag nagkasala ang isang Sabadista, hindi siya ligtas. Sa oras ng pagkakasala ng isang Sabadista, hindi siya ligtas. Dahil hindi tayo naniniwala sa once saved, always saved. O once justified, always justified. No? Kalokohan niya. Sabihin natin na sure na ako. Papasok na ako sa langit, sure na ako, no? Save na ako. Ikaw kailan ka na save? Ako save na matagal na eh. Ikaw kailan ka na save? Sure na ako. 'Di ba sure na tayo papasok na sa papasok na tayo sa langit. Lahat alam na natin, alam na. Huwag kang magsasabi na hindi mo alam. Alam na natin, no? Mga Sabadista tayo, alam na natin 'yan. Papasok na tayo sa langit. Kalokohan. Walang ganyan, tinuturo ang Biblia. Ang sabi nga ni Job, okay? Ang sabi ni Job, na kung ako man ay perfect, pero ang aking bibig ay magsasabing, ay ikokondem ako. No? Hindi pa sure ni Job. Bagamat siya ay perfect, pero hindi niya inaamin na siya ay perfect. No? Kung papayagan lang ni Brother Bobby na gumamit ako ng Ellen G. White, talagang yari talaga, no, mga kapatid? Kung papayagan lang ni Brother Bobby na gagamit ako ng Ellen G. White writings, talaga, yari talaga. Dahil napakaraming talata o quotes mula kay Ellen G. White na yung ating katawan, yan lang ang babaguhin sa glorification. Pero yung ating karakter, dapat ngayon, dito mabago sa tulong ni Kristo. Pagdating ng glorification, hindi tayo basta-basta babait na lang bigla-bigla doon. Kailangan dito pa lang sa lupa, mabait na tayo, mga kapatid. Kailangan dito pa lang sa lupa, ay sumusunod na tayo ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos, mga kapatid. No? Dahil pagdating ni Kristo, kaya nga meron tayong tinatawag na close of probation. Anong ibig sabihin ng close of probation? Kung ano ang ugali mo, pag dinatang ka ng Diyos, yun na yung ugali mo. No? Kaya nga, ye who are holy, let them be holy still. Di ba yung nakalagay sa Revelation? Kung sino yung mga banal, sila ay magpakabanal. Kung sino yung mga makasalanan, sila ay magpakamakasalanan. Kasi nga, pagdating ni Kristo, kung ano ang dinatnan na ugali mo ni Kristo, hindi na magbabago yun. Para kang na-timestamp. Para kang natatakan. O ikaw, talagang masama ka. Yan, masama ka na talaga. Habang buhay ka nang magiging masama. Dahil yan ang judgment sa iyo ng Diyos. Pagdating ni Kristo, o pagdating ng kamatayan mo, kung kailan ka man dadatnan ng kamatayan, kung ano yung ugali mo at dinatnan ka ng kamatayan na nagmumura ka. Kung ano yung ugali mo na dinatnan ka ng kamatayan na nanloloko ka ng tao. Kung ano yung ugali mo na dinatnan ka ng kamatayan na gumagawa ka ng kalaswaan, kasamaan o kung ano man yan, pagpatay sa tao. Kung ano man ang ugali mo na dinatnan ng kamatayan mo o yung close of probation, hindi mababago yung ugali mo pagdating ni Kristo o pagdating ng glorification. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay darating sa ating mga sarili o sa ating mga buhay na parang magnanakaw. Kasi nga hindi natin alam kung kailan. Mga kapatid. Yung nakikita ko sa screen bro, yung Romans 8:3 pa din? Opo. Okay, tama yan. Tama. Kala ko hindi umandar. Sige bro. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, darating siya na parang magnanakaw. Bakit? Kasi nga, pag dumating si Kristo, kung ano yung nadatnan niya sa'yo, surprise! Kung anong nadatnan ni Kristo sa'yo, sa ugali mo, ay ikaw nagnanakaw ka ha, pinatay ka ng Diyos, aksidente ka, patay ka. Palagay mo, pag buhay mo, ay hindi ka na magnanakaw? Pag ikaw, dinatnan ka ng kamatayan, nagsisinungaling ka, no? Nanloloko ka ng kapwa mo, no? Dinatnan ka ng kamatayan. Palagay mo, pag binuhay ka ni Kristo, ay bigla kang mabait ka na agad?
Hindi babaguhin ni Kristo ang ating mga ugali. Ang babaguhin yung ating sinful flesh. Ito yung Romans 8:3, mga kapatid. No? Hindi talaga natin naintindihan itong sinful nature o yung sinful flesh. No? Marami sa ating mga kapatiran hindi naintindihan kung ano ba yung sinful flesh, kung ano yung sinful nature. No? Yung ating sinful flesh o sinful nature, mananatili yan hanggang sa pagbabalik ni Kristo, mga kapatid. Itong laman natin, no? Pero yung ating ugali, kailangan mabago ngayon yan, ngayon na. No? Ngayon, kailangan ang character perfection sa tulong ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayanan, no? Wala tayong tinitindingan na sa ating sariling kakayanan tayo ay makakatupad ng perfecto sa kautusan ng Diyos sa ating sariling human effort kahit walang tulong ng Diyos. Wala tayong ganun na tinuturo, mga kapatid. Ang tinuturo natin, sa tulong ng Diyos tayo magpakabanal. Sa tulong ng Diyos tayo tumigil sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Sa tulong ng Diyos tayo ay tumupad ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos. Pero wag nating ipagmayabang. Kaya nga ito yung sinasabi niya kanina, bakit hindi mo pang alam? Nagtuturo ka ng perfection pero hindi mo pa alam kung perfect ka na. Bakit hindi mo pa alam? Nagtuturo ka ng sinlessness pero hindi mo pa alam kung sinless ka na. Dahil hindi yan pwedeng aminin o isipin. Hindi yan pwedeng angkinin, pagmayabang. Hindi yan pwedeng banggitin. Hindi mo ba alam yon, kapatid? Ang sabi nga ni Job, kung siya man ay perfecto, no? Hindi niya alam kung perfect siya. Kung siya man ay perfecto, hindi niya alam. Pero sinasabi ng Diyos na siya ay perfecto. Pero hindi niya pinagmamayabang. Hindi po katulad ninyo na sinasabi nyo, 100% sure na ako, papasok na ako sa langit. 100% sure na ako, nakakatupad na ako sa mga kautusan ng Diyos. Nakakatupad na ako, nakarating na ako sa pamantayan ng Diyos. Naabot ko na ang pamantayan ng Diyos. Mga kapatid, dapat hindi natin sinasabi yun. Sa inyo na po nanggaling, kung kayo magkasala bukas, hindi pa kayo ligtas. Kung kayo makagawa ng kasalanan, no? Simula ngayon hanggang pagdating ni Kristo, ay hindi kayo ligtas sa paggawa ng kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay sure na, papasok na ako sa langit, nakaabot na ako sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Sinungaling tayo dahil di natin talaga alam kung ano ang nasa puso't isipan natin. Di natin alam kung ano ang kalagayan natin sa Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano talaga ang estado natin sa Diyos. Kung talagang tayo ba ay mabait, kung talagang tayo ba ay masunurin, ang Diyos lang ang nakakaalam, hindi ikaw, hindi ako, hindi kahit sino mang tao nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo susunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang manalo ng gold medal sa Olympics ay hindi na kayang gawin ito ng isang Pilipino. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang manalo o maging champion sa Olympics. Hindi ibig sabihin na isang Pilipino hindi niya kayang manalo ng gold sa Olympics. Dahil si Carlos Yulo, si Heidelin Diaz, pinatunayan niya na posible sa isang Pilipino na manalo ng gold sa Olympics. Ganon din, mga kapatid, sa kaligtasan. Hindi ibig sabihin na hindi ko alam na ako'y sinless na o perfect na. Hindi ibig sabihin na hindi ko alam na ako'y nakakasunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao imposible nang makatupad sa mga kautusan ng Diyos. Imposible nang maging sinless at makapasok sa langit. Dahil pinatunayan yan ni Enoch, ni Elijah at ni Moses. Bago sila pinapasok sa langit, sila ay nagbago. Sila ay humingi ng tawad at sila ay naging sinless bago sila pumasok sa langit. Dahil ang requirement ng Diyos, walang sino mang tao ang makakapasok sa langit ng kahit may konting kasalanan, mga kapatid. Walang sino mang tao ang makakapasok sa langit ng merong kahit katiting na kasalanan. Ang makakapasok lang sa langit ay yung mga sinless sa tulong ni Kristo. Ay yung mga tumutupad ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Yan lang ang makakapasok sa langit. Kaya nga, kailangan nating maintindihan kung ano ba itong sinful flesh, sinful nature. Dahil ang ating Panginoong Yesus, ang sabi dito sa Romans 8:3, siya rin ay nagkaroon ng sinful flesh. Basahin po natin.
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin, the flesh. Okay, so dyan nagtatapos ang negative rebuttal mga kapatid at ako naman tayo sa ating round 8 second cross ito ng affirmative. Brother Bobby, 7 minutes para sa'yo bro. Set ko lang yung time mo. Oh. Brother Leonard, ang sabi mo, Wait lang bro. Wait lang bro. Ha? Mm. Isi-set ko muna yung screen natin at saka yung time. Okay. 7 minutes bro. Your time start na. Brother Leonard, ang sabi mo, posible ang tao na maging sinless. Tama? Yes, paliwanag. Dahil yan po ang utos ng Diyos na tayo ay magpakabanal at magpaka-perpekto sa tulong ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, stop sinning. Be holy for I am holy. Be perfect for your Father in heaven is perfect. Yun ang sabi ng Biblia na tayo magpakabanal. Oo. Bakit nung sinabi ko kanina na gusto kong maging sinless, bakit tumututol ka? Bakit ka tumututol? Sa'yo nang galing yun eh. Nung sinabi kong sinless ako through Christ, tumututol ka na. Kailan mo tinutulan? Mamaya, bawal na pala magtanong. Hindi ako tumututol. Ay, salamat. Hindi ako tumututol sa iyong pag-amin kung ikaw ay sinless na. Salamat. Okay, dahil yan ang iyong sariling pananaw. Bahala ka kung anong isipin mo. Bahala ka kung anong sabihin mo. Ang Diyos ang magja-judge sa'yo. Bahala ka. May kalayaan tayo eh. Sa makatuwid, sumasang-ayon ka sa akin na ako'y sinless dahil tinakpan ako ng katwiran ni Kristo. Tama? Sang-ayon ka? Doon sa oras na ikaw ay maging ni Kristo, ikaw ay sinless. Yes. So, sang-ayon ka rin na bukas, pag gumawa ako ng kasalanan, ako'y mapapahamak. Sang-ayon ka rin? Yes, sang-ayon ako. Dahil tayo gumagawa ng kasalanan, ayon sa Biblia, sin is the transgression of the law. Kaya nga mali yung sinabi niyo po kanina na kayo ay sure na napapasok sa langit. Dahil kapag tayo gumagawa ng kasalanan, nawawala yung ating kaligtasan. Sabi mo, para pumasok sa langit, dapat sinless. At sabi mo rin kanila na posible akong maging sinless. Ngayong sinless na ako, bakit hindi ka na ngayon sure? Hindi po natin alam. Ito yung sagot. Hindi po natin alam kung ano talagang kalagayan natin. Kaya hindi natin pwedeng aminin na tayo ay sinless na. Kung aaminin nyo man, sarili nyo yun. Pag-amin, bahala kang judgment ng Panginoon sa'yo. Bahala ko. Sinaamin ko, sinless na ako. Pero ano ba talagang katayuan mo sa Diyos? Ano ba talagang katayuan mo sa Diyos? Sinless ka talaga. Ang Diyos lang nakakaalam, hindi ikaw. Ngayon, kung hindi ka pala sure kung ano magiging judgment ng Diyos, paano ka naging sure na sinless ka? Sabi mo ikaw may sabi niyan, di ba? Sabi mo, pag sinless, papasok sa langit. Ngayon, sinless ka, pero ngayon, hindi mo ngayon sure kung papasok ka sa langit. Paano nangyari yun? Contradiction yun, brother. O paano mo paliwanag yan? Sagot. Ang isang tao, hindi ko sinasabing ako, no mga kapatid, no? Hindi ko inaamin. Hindi ko inaamin. Sagot na. Sumasagot. Ito yung sagot ko. Ang isang tao, hindi ko sinasabi na ako'y sinless na o perfect na. Okay? Hindi ko sinasabi na ako'y nakakatupad na ng perfecto sa mga kautusan ng Diyos. Pero ang sinasabi ko, ang isang tao na tumanggap kay Kristo, magsisisi, mag-confess ang kanyang mga kasalanan, pag siya ay na-justify ni Kristo, siya ay sinless doon sa oras na yon. Okay. So ano ba talaga istad mo?
Kung ang tao ay sinless, ligtas, ngayong sinasabi ko sa yung sinless ka, bakit sabi mo hindi mo pa rin alam? Okay, sagot. Ang stand ko, possible 100% na tayo ay maging sinless dito sa lupa sa tulong ng Diyos, pero bawal banggitin, bawal isipin, bawal i-claim, bawal ipagmayabang. Kayabangan ba yung sabihin mo na ako'y niligtas ng Diyos? Kayabangan ba yon? Hindi. Kung ang iyong sagot ay pagpatawad sa inyong mga kasalanan. Okay. Kung yung salvation na context dyan ay yung pagpapatawad ng iyong mga kasalanan, okay yun, sabihin mo, napatawad na kasi humingi ako ng tawad sa Panginoon. Yung aking mga dating ginagawang kasalanan, napatawad na ng Panginoon. Pwede mo sabihin, pero hindi mo pwedeng sabihin, pati yung future sins mo, napatawad na. Hindi mo pwedeng sabihin yun. May binanggit ba akong future sin? Meron ba? Wala kang binabanggit, pero sabi mo, 100% sure na nakaabot ka na sa pamantayan ng Diyos at sure ka na papasok ka na sa langit 100%. Sa makatwid, sang-ayon ka sa sagot ko kanina na sure ako ngayon. Pero kung bukas magkasala ako, pahamak ako. Sang-ayon ka sa sagot ko kanina? Hindi. Alam niyo po kung bakit. Wala akong hindi kita mapipigilan kung sasabihin mo sinless ka na. Hindi ko mapipigilan yun. Bahala kayong ng Diyos mag-usap kayo. Bahala ang Diyos mag-judge sa'yo. Pero hindi ako naniniwala, okay? Hindi ako naniniwala kasi ang Diyos lang nakakaalam. Hindi ko alam kung ikaw talaga ay sinless na. Hindi ko alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ikaw talaga ay totoo sinasabi mo na sinless ka na. Teka, ang sabi mo kanina, tama ako ha. Sabi mo, pwede ako maging sinless. Ngayon, sinless ako. Teka ba, hindi pa. Ngayon, sinless ako ngayon. Sa makatwid, para mo na rin sinabi na ligtas ako. Ngayon, bukas, nagkasala ako. Sang-ayon ka ba na bukas mapapahamak ako? Sang-ayon ka? Ito ang sagot ko. Ang isang tao posible maging sinless, pero hindi ko po sinasabi na kayo, brother Bobby, ay sinless na. Dahil hindi ako Diyos para magsabi at para sumang-ayon na kayo ay sinless na talaga. Dahil hindi ko alam, hindi ako Diyos. Pero posible sa isang tao, pag siya tumanggap kay Kristo, 7 minutes time. Time na. So, Time na bro, 7 minutes time. So, posible ako maging sinless. 7 minutes time na bro. Yan. So, Okay lang. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second part ng ating debate. Second stage. At dako tayo sa final conclusion. Siyempre, mauna yung negative dito. Sa kanyang pagtutol mga kapatid sa ating topic. No? So, bago ang lahat, shoutout muna sa ating nasa live. Siyempre, shoutout kay Erwin de la Cruz. Sabi niya, tabla lang, bakit kamo? Parehas lang ang perfection, ang requirement para sa final salvation, hindi imputed righteousness. At pareho lang silang hindi paligtas under probation lang silang dalawa. Shoutout din kay Rom Corrales Jr. Ito ang topic, patutunayan na kahit tulungan pa tayo ng Diyos, ngayon ay hindi tayo magiging sinless. Bakit? Shoutout din kay Jermal Amron, tabla lang sila. Shoutout din mga kapatid kay Kim Navarro, ba't ibang tao di ata alam ang paksa. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, kaya kayang itindig ni Leonard ang doktrina niya na ang pagtupad ng 10 utos ay upang ang tao ay maligtas. Shoutout din kay Kim Navarro, natatawa ko kay Rod. Ayan. Shoutout din kay Remy Derecho, sablay na sablay yung LGT. Hindi turo ng SDA ang turo ng LGT. Shoutout din kay Jun Reyes, walang makakapasok sa pagiging ng kasalanan ng hindi nakadamit ng pangkasalan. Shoutout din kay Ruben Nanquilada, Leonardo Santa Rosa. Yan talaga ang alam kong turo ng Biblia kasi kagaya sa Ezekiel 18 verse 26.
Kim Navarro, hindi yun sinless perfection yon, dahil kahit si Elijah ay nanghina. At shoutout din kay Rodolfo Caballero. So dako tayo sa final conclusion mga kapatid, ay dito ay 5 minutes ito. Nakikita ko na yung screen ni Brother Leonard. Again mga kapatid, sa topic natin ngayon patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon ay hindi na magiging sinless. Bakit? 5 minutes, Brother Leonard. Okay, mga kapatid, no? Proceed. Sa ating topic, mga kapatid, no? Ang naglalaban dito si Brother Bobby lang, no? Kasi yung topic natin, kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi tayo pwedeng maging sinless, no? Posible yan mga kapatid sa isang tao, sa tulong ng Diyos na maging sinless. Pero hindi natin dapat inaamin, no? Pinagmamayabang o iniisip dahil assumption yun ng isang tao. Presumptuous yun mga kapatid, no? Akala natin talaga, pero ang Panginoon lang ang nakakaalam kung talagang tayo ay nakakatupad, no? Kaya nga yung sinabi ni Brother Bobby kanina, sinanong ko siya. Ang tanong ko, Brother Bobby, sure na sure ka na ba na ikaw ay papasok na sa langit? Ang sagot niya mga kapatid, sure na daw. Ang tanong ko pa, sure ka na ba na ikaw ay nakaabot na sa pamantayan ng Diyos? At sure ka na nakakatupad ka na ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos? Sabi na, sure na daw. Nung tinanong ko, mula ngayon hanggang pagbalik ni Kristo, no? Sure ka na ba na hindi ka na magkakasala? Sure ka na ba na hindi ka na makakagawa ng kasalanan? No, mga kapatid? Ang sabi niya, kung magkasala ako bukas, hindi pa rin ako ligtas. So, sa makatuwid, kung magkasala siya bukas, mamaya, o kailanman, bago dumating si Kristo, kung siya ay may kasalanan, hindi pa siya ligtas. Hindi siya ligtas. Sa makatuwid, hindi niya pa alam ngayon kung siya ay papasok sa langit. Hindi niya alam. Mga kapatid, walang nakakaalam na tao. Walang nagyayabang na tao o pwedeng magmayabang na tao na sasabihin niya ngayon, sure na ako ngayon, 100%, papasok na ako sa langit. Walang ganon, mga kapatid. Walang ganon, mga kapatid, no? Kailangan nating maintindihan kung ano yung sinful flesh, mga kapatid. Dahil si Kristo ay nagkaroon ng sinful flesh. Ang tanong, si Kristo ba ay nagkasala? Hindi. Pero nagkaroon siya ng sinful flesh. Tayo rin may sinful flesh ngayon. Okay? So pantay na. Si Kristo may sinful flesh, tayo may sinful flesh. Ngayon, si Kristo pinanganak ng banal na spirito, di ba? Mga kapatid, si Kristo pinanganak ng banal na spirito. Tanong, tayo bang mga tao ngayon, 2025, pwede ba tayong ipanganak ng banal na spirito? Pag tayo tumanggap kay Kristo, pwede ba tayong ma-born again? Maging new creation? No? Maging bagong nilalang kay Kristo, pwede ba tayong magkaroon ng ganon sa karakter? Hindi sa sinful flesh, ha, mga kapatid. Tandaan natin, yung sinful flesh, yung laman, mananatili hanggang glorification, mga kapatid. Pag dumating si Kristo, dun pa lang mababago yung laman. Pero yung ating karakter, pwedeng ma-born again in the spirit, mga kapatid. Kaya nga yung born again experience ay spiritual, mga kapatid. Spiritual yan. Hindi yung papasok tayo sa sinapupunan ng magulang natin ulit, mga kapatid. Ito yung kailangan natin maintindihan, mga kapatid. Yung pagkakaroon ng sinful flesh ni Kristo at pagkakaroon natin ng sinful flesh, pantay yan. Kaya nga siya yung example natin, no? Kung siya ay pinanganak ng banal na spirito at siya ay nagtagumpay sa lahat ng kasalanan, siya ay nireject niya lahat ng temptasyon ni Satanas, tayo rin na tumanggap kay Kristo at nagkaroon ng born again experience, tayo ay naging new creation in Christ, tayo rin po sa tulong ng Diyos ay pwedeng maging sinless, pwedeng maging perfecto, pwedeng maging holy. Dito pa lang sa mundong ito, bago pa dumating si Kristo, bago pa tayo mamatay, dahil yan ang requirement ng Diyos, na tayo ay maging sinless, perfect, blameless, spotless, holy, perfect, sa tulong ni Kristo. Kasi yung imputed righteousness ni Kristo ay perfect at sinless, mga kapatid. Pag tinignan tayo ng Panginoon, pag tinignan tayo ng Diyos Ama, mga kapatid, ang tinitignan niya, yung righteousness ni Jesus, hindi yung ating righteousness na sarili, na walang tulong ang Panginoon. No, mga kapatid?
Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad. No? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, mga kapatid. Kaya nga, yung ating example na si Jesus. Kung si Jesus po ay nahirapan, no, sa pag-reject ng lahat ng mga temptasyon ni Satanas, tayo rin po ay nahihirapan ngayon. Hindi tayo pwedeng magsabi na si Kristo ay Diyos kaya siya nakatupad, kaya siya naging masunurin sa mga kautusan ng Diyos dahil siya ay Diyos. Mga kapatid, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos para manloko na siya ay kunwari ay tao pero hindi naman pala tao. Siya ay kunwari ay tao pero ginagamit niya pala yung kapangyarihan ng sarili niyang pagiging divine, sarili niyang pagka-Diyos para mag-cheat o para manloko na kunwari nakaka-reject siya sa mga tentasyon ni Satanas. Okay, so dyan nagtatapos ang negative final conclusion at dako din tayo sa affirmative sa kanyang pinatutunayan na kahit tulungan pa tayo ng Diyos ngayon ay hindi tayo magiging sinless. Bakit? Brother Bobby, 5 minutes. Your time start now. Okay na ba? Okay. Okay. Opo. Totoo po yun na kahit tulungan tayo ng Diyos ngayon, hindi po tayo magiging literal na sinless. Kundi tayo po ay spiritual sinless dahil tinatakpan ni Jesus yung ating pagkatao. At yung panahon na hindi na kinakailangan takpan ng Diyos ang ating pagkatao, yun po yung glorification. Sa second coming ho yun. Sa second coming po, tapos na po yung pagtatakip. Literal ka ng sinless. Yun po yung tinuturo natin. Kaya, ang sagot, bakit hindi tayo, kahit tulungan tayo ng Diyos, hindi tayo magiging sinless? Kasi nga, darating ang panahon na magiging ganap yung ating pagiging sinless. At yun po ay sa glorification. Ngayon, isa pa, mali po yung turo ni Leonard na si Jesus ay mayroong sinful flesh. Mali po yun. Ang may sinful flesh po, tayo, ang tao po. Si Jesus po, wala pong sinful flesh. Ang meron po siya ay yung likeness of sinful flesh. Basahin ho natin ha. O, hindi kasi ito binabasa ng maigi ni nung ating katunggali. Roma 8:3. Ay sabi sa pagsugo sa kaniya sa sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, likeness of sinful flesh. Yan po ang meron si Jesus, yung likeness of sinful flesh. Tayo po ang sinful flesh. Si Jesus po, likeness po yon, likeness ng sinful flesh. Ngayon, pwede pa tayo, siya na sa bagay sa kanya lang naman din ang galing. Posible daw na tayo ay maging sinless. O sige. Nung sinabi kong ako'y sinless dahil tinakpan ako ng katwiran ni Kristo, abay nagrereklamo. Bakit siya nagrereklamo? Sa iyo nga galing yun na posible. Ngayong sinabi ko, nagrereklamo ka. Ano ba naman yun? Tingnan nyo ha mga kababayan ha. Tayo ngayon, merong kasalanan at tayo'y humihingi ng kapatawaran at nililinis tayo. Lahat yan. Hindi 99.9, 100% tinakpan ni Kristo. At sa ganung kalagayan mga kapatid, hindi po kayabangan. Hindi po yung kayabangan na sabihin kong tinakpan ni Kristo ang aking kasalanan. Pero kay Leonard, kayabangan yun kayabangan para sa kanya, yung takpan ni Kristo, yung kanyang pagsalangsa, kayabangan para sa kanya yun. Sa akin po, hindi po yung kayabangan, kundi pagpatakumbaba at pagtanggap na ako'y makasalanan at kailangan ang Kristo na magtakip ng aking kasalanan. Yan po ang katotohanan at yan po ang aking sinasampalatayan. At hindi po rin po ako nagtuturo na para maligtas, dapat sumunod sa 10 utos. Hindi po. Ang tinuturo ko po, tayo'y ligtas na.
kaya tayo sumusunod sa 10 utos. Si Leonard po, talagang yun ho, talagang isasagot niya, hindi siya sure. Hindi talaga siya sure na maliligtas siya. Kasi sa kanya, kailangan sumunod para maligtas. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya ligtas. Hindi pa talaga siya ligtas. Maliligtas lang siya pag sumunod. Kaya sa kanya, pinagdududahan niya ang Diyos eh. Bakit niya pinagdududahan? Ang sabi ng Biblia, John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya, sumampalataya ako. Pambihira, hindi raw ako sure. Kasasabi lang ng Ama, ginarantihan ng Ama na pag sumampalataya ka, maliligtas. Ngayon sumampalataya ako, hindi na ako sure. Pambihira. Kasi pag sinabi kong ligtas ako, kayabangan daw. Ano kayabangan doon? Kayabangan ba yung angkining ko, yung pangako ng Diyos sa akin na kaligtasan? Kayabangan ba yon? Ang kayabangan, pag tinaas mo ang sarili mo na naligtas ka dahil mahusay ka mag-perform ng pagsunod sa utos. Yun po ang kayabangan. Kaya sa turo po ng mga Adventist, wala akong kayabangang makikita ron dahil si Kristo ang nagtatakip sa amin. Si Kristo ang nagtatakip sa aking mga kasalanan at ang nakikita ng Ama, hindi ako kundi si Kristo. Kailangan niya po mag-perform ng mahusay. Kailangan niyang galingan ang pagsunod sa 10 utos dahil kung hindi, Okay, so dyan nagtatapos ang ating debate mga kapatid at dako tayo mga kapatid sa ating pasasalamat sa ating mga nasa audience. So, unahin natin si Brother Bobby, bro. Pasalamat ka muna sa audience, bro. Ayan. Sige, bro. Salamat sa Diyos at maluwalhating natapos po ang aming talakayan ni Brother Leonard. Brother Leonard, sana makita tayo balang araw. Amen, bro. Oo. Alam nyo kami mga magkakapatid sa pananampalataya, nagtatalo lang ho kami sa mga argumento. Pero sa pag-ibig sa Diyos, hindi po nawawala sa amin yung Brother Leonard. Amen. At sa ating po mga taga-subaybay, salamat po dahil kayo po'y nagtiyaga, umubos ng oras para abangan nyo po ang aming paghaharap po ni Brother Leonard. At salamat din sa ating moderator na pinagbigyan tayo na makapagsalita sa kanyang sikat na programa. Yung kanyang bantog na programa. At karangalan ko po na maging moderator si TV Russia at si Brother Leonard na aking katunggali na makaharap po sa isang diskusyon. Salamat po at magandang gabi. Pagpalain po tayong lahat. At sa mga sumuporta sa akin, kila Brother Ray, okay na ba mag-shoutout? Sige, siyempre. May oras ba to? Wala naman. Kasi ang dami nagpa-shoutout sa akin. No? Si Kim Navarro, ay naku, wala na yung kopya ko. Si Kim Navarro, salamat sa iyo, Kim. Ganon din kay Brother Ray Bida, siya yung aking sidekick sa programa. Ganon din kay... nawala yung aking listahan. Yung aking anak, nakikinig yung aking mga anak, si Lawrence Gallego, Hanilyn Espedilla, Hanilyn Gallego, Mark Angelos, si nanay, si Ate Gloria, ganon din si Robert Hill Espedilla, yung kanyang asawa, si Save Ochoa Espedilla. Salamat sa inyong pakikinig. Ganun din yung aking misis na sa tabi ko, siya yung aking operator. Hindi kasi ako mahusay sa technology, although technology yung negosyo namin, umaasa ako sa mga sekretary namin, sa mga tao namin na magagaling sa technology. At ganun din po, pinasasalamatan din natin yung mga nanalangin sa amin, si Bjorn. Ganun din si... Mga kapatid, ipopost ko na lang yung pangalan nyo, ha. Pasensya na, nawala sa akin yung kopyahan kanina na pasasalamatan ko. At si Peter, Peter, Gabunok, taga Santa Lucia Church, i-shout out ko na rin siya. Si Ruben Nakilyada, si Engineer Mendoza,
Magandang gabi din sa iyo. Si Jun Polistico, yung aking kaibigan. Magandang gabi. Ganon din kay Max Beleno. Magandang gabi sa iyo. Sa mga hindi ko po mababanggit pasensya na, isa-shoutout ko na lang kayo o i-mention ko na lang po kayo sa aking ipopost na mga pangalan. Salamat po muli, Sir Rasha, Brother Rasha, salamat sa iyong programa at sa inyong lahat ng mga tagapakinig natin. Thank you. At syempre, po tayo. okay, thank you din, bro. At syempre dito kay Brother Leonard, bro. Salamat, bro. Amen! Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay dito sa aming debate na naganap, no? Tungkol dito sa sinless perfection, mga kapatid. Marami tayong hindi may paliwanag kung bakit ganito ang pananaw ng iba nating mga kapatiran, no, mga kapatid. Pero sa August 30 o 31, maghaharap po kami ni Brother Richard Thompson, nakaparehas ni Brother Bobby ng paniniwala kasi parehas daw silang mainstream no? Titignan natin, no, mga kapatid. Titignan natin, aalamin natin kung ano yung magiging mga sagot ni Brother Richard Thompson sa aming magiging debate sa August 30 o 31. Di ko alam, no, mga kapatid. Kasi kung ako lang, pwede na next month, no? O kaya naman next week, no? Pero ang sabi ni Brother Richard, 2 months, no? Kailangan niya ng 2 months. So, mga kapatid, no, marami tayo sa Seventh Adventist Church na maling paniniwala, kailangan natin itama ito. At ako po yung nagpapasalamat sa Russia TV, no, na pinaunlakan itong debating ito. Maraming salamat sa Panginoon na nahayag ang katotohanan, mga kapatid, dito sa ating Bible study. Maraming salamat kay Brother Bobby. Sana, Brother Bobby, ay magkita tayo sa pagdating ni Pastor Randy Skit, no, sa July 20 to 26 sa San Pedro, Laguna. So, magkita tayo doon, brother. Kung ikaw ay pupunta doon. I-PM ako, bro. I-PM ako, ha? Yes, magkita po tayo doon, no? At sa lahat ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, magkita-kita po tayo doon sa San Pedro, Laguna, July 20 hanggang 26. Andun po si Pastor Randy Skit na isang number 1 proponent ng last generation theology. Tanungin nyo po siya ng tanungin doon. Lahat ng tanong nyo, tanungin nyo kay Pastor Randy Skit doon. Tungkol sa last generation theology. So maraming salamat po, no, sa lahat. At abangan nyo po yung aming debate ni Brother Richard Thompson sa August 30 o katapusan ng August. Maraming salamat po sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, Russia TV, gusto rin mo pasalamat sa lahat ng suporta at lagi pa ding naniniwala sa ating pag-moderate, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Si Brother Bobby ay nandito, bago nating kaibigan. Ayan. At si Brother Leonard, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At lahat din ng kondisyon ng ating mga debatista. Susunod, mga kapatid, meron tayong debate at papapatunayan dito. Gusto ko lang i-promote pagkatapos kasi nito, lalaban ulit ang Seventh-day Adventist, si Brother Denmar Santiago, at patutunayan niya na hindi na siya nagkakasala at negative naman si Brother Jesse Baracheta ng Born Again Church, mga kapatid. At salamat din sa lahat na nanonood dyan sa YouTube channel, mga kapatid. At mamaya magla-live ako ulit. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.
side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.